Alhamdulillah, alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, aking tatalakayin ngayon ang isa sa haligi ng ating paniniwala, haligi ng ating iman, at ito po yung al-imanu bil qadri khairihi wa sharrihi. Ang paniniwala sa itinakda ng Allah sa atin, mabuti man ito o masama. At kabilang ito sa haligi ng Islam na kung saan ay hindi makukumplito o magiging ganap ang ating pananampalataya kung wala tayong iman. Ay wala tayong iman sa qadar, paniniwala sa itinakda sa atin. Ano man ang itinakda sa atin ng Allah, mga kapatid, ay tanggapin natin. Pag may dumating sa iyo na pagsubok, habang nandiyan ka sa Saudi Arabia, may namatay sa iyong pamilya, sa iyong anak, asawa, sa trabaho, sa kayamanan, lahat susubukin tayo ng Allah. At tandaan mo, kapatid, na hindi nangangahulugan na kapag ikaw ay sinubok ng Allah ay hindi ka niya mahal. Sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, inna Allah idha ahabba abdan ibtalahu. Katotohanan na ang Allah, kapag mahal niya ang kanyang alipin, ay susubukin niya. Susubukin ka ng Allah. Susubukin ka ng sakit, karamdaman, sa katawan, sa pamilya, sa kayamanan, lahat. Si Ayub alayhi salam, ilang taon siyang sinubok ng Allah. 70 taon na kinakain ng uod na nabubulok ang kanyang katawan sa loob ng 70 taon at siya ay nagtiis. At kapag may pagsubok sa atin at dumating sa atin ang anumang pagsubok, sabihin natin, Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Itong dua na ito ay hindi lang ito para pagbabasahin sa may namatay. Binabasa ito sa anumang pagsubok na dumarating sa atin, ay binabasa natin ito. Binabasa natin ito. Anumang pagsubok na dumating sa atin, ay babasahin natin ang inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Kaya mga kapatid, anumang itinakda sa atin ng Allah, kapag maganda, mabuti, biyaya, sabihin mo, Alhamdulillah. Kapag may pagsubok, inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Tanggapin natin ang anumang ibinigay sa atin ng Allah, anumang qadar itinakda sa atin ng Allah. Kaya nga sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khair. Tunay na nakakamangha ang isang mananampalataya. Lahat ng nangyayari sa kanyang buhay ay puro maganda. In asabahu sarra syakar fakana khairan lahu. Kapag may dumating sa kanyang biyaya ng Allah, biyaya ng anak, ng asawa, ng bahay, ng trabaho, ng pera, ano bang biyaya binigay sa kanya ng Allah, syakar fakana khairan lahu, siya ay magpapasalamat at mas maganda ito sa kanya, mas mainam sa kanya ito. Sabi ng Allah, wala in syakartum la azidannakum wala in kafartum inna azabi lasyadid. Kapag kayo, sabi ng Allah, ay magpapasalamat, dadagdagan ko pa yan sa inyo. Huwag kang malungkot, kapatid. Kunti pa lang yan. Yung biyaya na yan na pinagpasalamatan mo sa Allah, bagkus dudublihin pa sa iyo ng Allah yan. Pero kung ikaw ay susuway, parurusahan ka ng Allah. Matindi ang parusa ng Allah. Wa in asabahu darra sabar fakana khairan lahu. Kapag may dumating sa kanyang pagsubok,
normal na umiyak tayo, pero magtiis tayo. Huwag tayo magsabi, bakit? Sasampalin mo sarili mo, ipapalo mo ang sarili mo, pupunitin mo ang damit mo. Huwag ganun, kapatid. Isinusumpa ang taong ganun. Mainam sa'yo na magtiis. Wala yakunu dhalika illa limu'min. At hindi mangyayari mga bagay na ito maliban sa isang mananampalataya. Tanggap niyang takda ng Allah. Tanggap niyang takda ng Allah. Sabi ng ating mga ulama, sabi ni Ahmad bin Hanbal, kung ang tao ay hindi tumatanggap ng takda ng Allah, kahit magbigay pa siya ng kasing laki ng bundok na yan, ng Uhud sa Madina, o sabihin na natin kasing taas ng bundok ng Mount Apo, ang ibigay mong kawang gawa, zaka, pera, anumang kayamanan ibigay mo at hindi ka tumatanggap sa itinakda ng Allah sa iyo, ay hindi ito tatanggapin sa iyo ng Allah. Lahat ng nangyayari sa atin dito sa mundo, mga kapatid, ay tapos na yan. Sabi ng Allah, inna kulla shay'in khalaqnahu biqadar. Katotohanan, lahat ng bagay dito sa mundo na nakikita natin nangyayari at hindi pa nangyayari, ay itinakda na ito ng Allah. May 4 na antas ang takda ng Allah. Una, al-ilm. Alam na ng Allah ang gagawin natin. Hindi pa nangyayari, may kaalaman na dito ang Allah sa itinakda sa atin. Pangalawa, al-kitaba. Inna Allaha kataba maqadira al-khalqi qabla khalqi as-samawati wal-ardi bi 50,000 sana. Tunay na natapos na ang takda natin, lahat ng nilalang bago pa manlikhain ang langit at lupa. 50,000 years ay tapos na ang takda natin. 50,000 taon bago pa likhain ang kalangitan at kalupaan, ay nakatakda na po tayo, mga kapatid, ang mangyayari sa atin. Takda na. Pati ang panganganak sa'yo, nakatakda na kung ano ang magkakainin mo, ilan ang magiging edad mo, maging pamilya mo, maging asawa mo. Nakatakda na lahat. Sabi ng Allah, likulli ummatin ajal, fa idha jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'a wa la yastaqdimun. Lahat tayo, may itinakda na sa atin na edad na hindi na tayo susubra dyan. Na pag dumating na yan, hindi na pwedeng ipagpaliban at hindi na pwedeng dagdagan pa. Lahat nakatakda. Yung takda mo na pagkain, huwag ka matakot, kapatid. Ang pagkain mo, ang biyaya mo, nakatakda na yan. Na ito lang ang kakainin mo. May mga bulag, walang kayamanan, walang pera, pero nakakain pa rin. Bakit? Kasi itinakda sa kanila ng Allah, nakakain sila at ito ang kanilang kakainin. At ito ang kanilang buhay sa mundo. Sabi ng hadis ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, kung tatakbuhan ng tao ang kanyang pagkain, ay hahabulin siya ng pagkain niya na katulad ng paghabol sa kanya ng kamatayan. Subhanallah. Ang takda sa atin, kung itinakda talaga sa iyo ng Allah ang bagay na yan, kahit ano pang gawin nila, wala sila magagawa. Kahit magkaisa pa lahat ng umma na sirain ka at patayin ka, wala inistama'atil ummah al-ins wal jin ala an yadurruka bi shay'in lam yadurruka bi shay'in illa ma kataballahu lak. Kahit gusto ka nilang patayin, ano pang gawin nila sa'yo, kung nakatakda sa'yo na walang mangyayari sa'yo, wala sila magagawa. Kahit magkaisa naman sila, lahat, mula noon hanggang ngayon magkaisa sila, ang lahat ng tao, an yanfa'uka bi shay'in lam yanfa'uka illa ma kataballahu lak. Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Kung ikaw ay may sakit at nagkaisa na lahat ng doktor sa buong mundo, lahat ng high-tech na kagamitan ay ginamit na para mabuhay ka lang, para mapabuti ka lang, wala sila magagawa kung itinakda talaga sa iyo ng Allah na hindi ka gagaling. Kaya lahat ng itinakda sa atin, tanggapin natin. Kung may namatay, na una lang sa iyo. Kung may nagkasakit, pasalamat ka, alhamdulillah, dahil hindi ikaw yun.
Kung nagkaroon na mahirap, alhamdulillah. Pasalamat tayo at hindi tayo katulad na nangyari sa Marawi, tulad na nangyari sa ibang bansa na pinapahirapan yung mga kapatid natin mga Muslim. Pasalamat tayo sa Allah. Dahil tayo ay nasa lugar kung saan maganda ang pamumuhay natin. Hindi ka natatakot, magandang kalusugan mo, pasalamat ka sa Allah. Pag naman sinubok ka ng Allah, magtiis ka. Dahil isa sa mataas na antas ng paniniwala at ang pang-anim na paniniwala at iman ay ang pagtanggap natin sa qadar. Gusto mo bang ikaw ang pinakamayaman? Sa lahat ng tao sa mundo, pinakamayaman. Madali lang po yung kapatid. Madali lang maging mayaman. Hindi lang pinakamayaman, pinakamayaman. Ano yun? Sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, irda bima qasama Allahu lak takun aghnan nas. Tanggapin mo, makontinto ka sa anumang itinakda sa iyo na ang Allah, anumang ibinigay sa iyo ng Allah, makontinto ka. Ikaw na, tunay na ikaw na ang pinakamayamang tao. Makontinto ka lang. Kasi ang tao, kapatid, kahit na ibigay pa lahat, kung hindi makontinto, hindi yan mayaman. Kahit sabihin mo pa ikaw si Bill Gates, ikaw si Bulkiya, pag wala kang contentment, wala kang pagiging kontento sa sarili, kailanman hindi ikaw ang pinakamayaman. Ikaw pa rin ang pinakamahirap. At ang takda natin, mga kapatid, itinakda sa atin ng Allah, ay kaya nating hilingin sa Allah na mabago yan. Pwede nating idua sa Allah na mabago ang alin? Ang takda sa atin. Paano? Sa pagitan ng dua, sa panalangin natin sa Allah. Subhanallah. Yung itinakda sa iyo, kapatid, gusto mo bang magkaasawa ng maganda, magkaroon ng magandang sasakyan, magandang trabaho? Huwag kang malungkot, kapatid. وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبَ لَكُمْ. At sinabi ng Allah, sinabi ng inyong Panginoon, manalangin kayo sa akin, tutugunin ko ito sa inyo. Tutugunin ko ito sa inyo. Ano man ang sa tingin mo ay hindi mo makakamit, sabi mo parang imposible. Walang imposible sa Allah, kapatid. Magdua ka lang, huwag ka mawala ng pag-asa. Magtiwala ka sa Allah, mag-alay ka ng sala, huwag kang kumain ng haram. Dahil alam nyo ba yung haram kasi, kapatid, isa sa dahilan yan at hindi matatanggap ang dua natin. Nagtanong isang sahaba, Ya Rasulullah, paano tatanggapin ang dua ko, Ya Rasulullah? Sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, atib matu'amak takun mustajabud da'wah. Dalisayin mo, linisin mo ang kinakain mo, huwag mong haluan ng haram. Tatanggapin sa iyo ng Allah ang anumang iyong dua, ang anumang iyong panalangin. May isang babae sa panahon ni Musa alayhi salam, kasi alam niyo naman si Musa, wa kallama Allahu Musa taklima. Kinakausap ng Allah si Musa ng direct. At wala na si Jibril, hindi na kailangan si Jibril. Direct nakakausap ng Allah si Musa alayhi salam. At dumating sa kanya ang babae at humiling sa kanya. Sabi niya, Ya Musa, ud'u Allah an yarzuqani waladan. Manalangin ka sa Allah, ipakidua sa Allah na biyayaan niya ako ng anak. Ibig sabihin yung babae, kumbaga, sabihin natin minopos na. Sabihin natin, hindi na pwedeng magkaanak. Anong sabi ng Allah kay Musa? Sabihin mo, Ya Musa, sa babaeng yan na nakatakda na sa kanya na hindi magkakaanak. At umalis ang babae, pagkatapos ay bumalik ulit. Sabi niya, Ya Musa, ipanalangin mo sa Allah na idua mo na bigyan ako ng anak, biyayaan ako ng anak. At yun din ang sagot ng Allah kay Musa. Sabi niya, Ya Musa, sabihin mo sa babae na yan na nakatakda na sa kanya na hindi magkakaanak. Subhanallah, hindi magkakaanak. Makalipas ng ilang taon, bumalik ang babae, may dala-dala ng anak. Subhanallah. Nakatakda sa kanya hindi magkakaanak, pero nanganak. Biniyayaan siya ng Allah ng anak. Sabi ni Musa, Ya Allah, ang sabi mo, hindi siya magkakaanak at itinakda sa kanya. Sabi niya, Ya Musa, pag itinaas ng alipin ko ang kanyang kamay sa nalalangin sa akin, ay mahihiya akong hindi ibigay ito sa kanya.
At dahil ang takda, kapatid, ay nakukuha sa dua. Sabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, la yuqaddarul qadaru illa bid-du'a. Hindi nababago ang kadar, ang takda sa atin, maliban ang makapagpapabago dito ay ang panalangin o ang dua. Kaya mga kapatid, ano man ang ating takda, tanggapin natin. Normal na malungkot tayo. Pero wag nating sabihin ganito, bakit ganyan? Wag ganoon, kapatid. Tanggapin natin. Kasi isa ito sa pinaka mataas na antas na kasama sa paniniwala natin at pananampalataya natin ay pagtanggap sa kadar. At kasama yan sa pagtitiis natin ay magtiis tayo sa itinakda sa atin. Magtiis tayo sa anumang itinakda sa atin ng Allah. At ulitin ko kanina na nabanggit ko na may 4 na antas ang kadar. Una, alam ng Allah na nakatakda na ito sa atin. Pangalawa, Al-Kitaba. Isinulat na ng Allah ang takda natin 50,000 years pa bago likhay ng langit at lupa. Pangatlo, Al-Mashi'a. Ito ay ginusto sa atin ng Allah. Kung ano ang ginusto ng Allah, ginawa niya, at ang hindi niya ginusto ay hindi niya ginawa. Wa idha arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun. At kapag ang Allah ay kapag mayroon siyang naisin, sasabihin naman niyang maging at magiging ito. Ganun lang kabilis. At ang pangapat, al-khalq aw takwin. At pang-apat ay ang paglikha ng Allah sa ating mga gawain. Lahat ng ginagawa natin, nilikha ng Allah yan. Takda na yan. Tapos na. Gagawin mo ito. Pag gumagawa ka na mabuti, bibigyan ka ng Allah ng tawfiq wal hidayah nasa ginawa mong kabutihan na yan. Nakatakda sa iyo yan. Kaya mga kapatid, ano man ang itinakda sa atin, tanggapin natin. Dahil yan ang tunay na mananampalataya, ang tumatanggap sa takda. Tumatanggap sa kadar. Mabuti man o masama na nangyayari dito sa atin sa mundo, lahat yan ay tinakda sa atin ng Allah. Pero binigyan tayo ng Allah ng kalayaan, ito ay masama, ito ay mabuti. Gawin natin sa abot ng ating mga kaya at manalig tayo sa Allah. At siya ang parating sa atin at tawag dyan. Kumbaga sa pangarap, siya ang tutupad para sa atin. Tutuparin niya yun. Basta, tumanggap ka sa anumang kadar sa'yo at idua mo lang. Huwag ka mawala ng pag-asa. Meron nga kasabihan sa school natin, nung sa Christian, sa mga hindi Muslim, sabi nila, nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Tama yun. Pag hindi ka gumawa, paano ka kakaawa ng Allah? So, huwag tayo mawala ng pag-asa. Basta ang pagkain mo halal. Dahil isa sa dahilan at hindi tatanggapin ang dua natin ay kumakain ka ng haram. Inshallah mga kapatid ay nakadagdag ng kaalaman ang bagay na ito kung saan marami sa atin nagsusuicide, nagpapakamatay, naglalaslas ng pulso, umiinom ng muriatic at ano pang mga bagay na dahilan at siya nagsusuicide. Dahil na-bankrupt, na-busted, hindi natuloy ang kasal, namatay ang anak, iniwan siya ng asawa, nagpakamatay. Subhanallah kapatid. Bawal na bawal sa Islam ang patayin mong sarili mo. Bawal na bawal. Kasi pag ginawa mo yan, paulit-ulit mong gagawin yan sa kabilang buhay. Kaya mga kapatid, tanggapin natin ang itinakda sa atin. Mabuti man, ito ay magpasalamat tayo sa Allah. At kung ito man ay masama, magtiis tayo. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighayri hisab. Tunay na gagantimpalaan ng Allah ang matiisin ng gantimpalang walang limit. Walang limit. Kaya hanggang dito lamang pa kapatid, naway nakapulot tayo ng aral sa bagay na ito. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.